Magandang araw po at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin ninyo ako sa pangalang Imelda. Taga Marinduque po ako at dito rin po nangyari itong kwento na ito. Taong 1991 nung tumigil na ako sa pag-aaral. Isang linggo lang po sa kolehiyo yung napasukan ko noon. Bago ako pinatigil ng mga magulang ko dahil nagkasakit ang kapatid kong lalaki. Sakitin po kasi ito. Dahil ipinanganak po siyang merong espesyal na pangangailangan. Hindi siya tulad ng normal na mga bata dahil meron siyang kondisyon mula nung maipanganak ito. Itong panahon nga lang po na ito ay medyo dumami ang kanyang mga dinaramdam sa katawan. Kaya hindi na kinaya ng pamilya ko na tustusan yung pag-aaral ko. Mataas pa naman din yung pangarap ko noon pero naintindihan ko naman ang sitwasyon. Alam ko talaga noon na kailangan kong isakripisyo ang mga pangarap ko sa buhay. Nung tumigil ako na muna yung nag-alaga sa kapatid ko, habang nagtatrabaho naman yung nanay at tatay ko. Namamasada ng jeep yung tatay ko at kasambahay naman yung nanay ko. Bagong simula lang yung nanay ko noon. Kakapasok lang niya bilang kasambahay. Ang problema, hindi rin kinaya ng kanyang katawan ang trabaho. Dahil hikain din kasi ito at medyo hindi rin ganon kabait yung kanyang napasukang amo. Konting pagkakamali lang daw. Nasisigawan daw talaga ng malala yung nanay ko. Ilang pagkakataon din siyang kamuntikan ng pagbuhatan ng kamay ng lalaki niyang amo. Lalo na kapag nalalasing daw ito. At kapag hindi agad nagagawa ng mabilis ng nanay ko yung kanyang magkakasunod na mga utos. Kaya ang nangyari po noon, ayaw man niya napilitan yung nanay ko na umalis doon sa kanyang amo. Awang-awa ako noon sa kanya. Lalo at problemado pa nga kami ng mga panahon na iyon. Ang sabi ko kay nanay noon, ako na lang munang maghahanap ng trabaho. At siya naman yung magbabantay doon sa kapatid ko. Nagmamadali lang akong makahanap ng trabaho noon. Talagang kahit ano basta marangal, papatulan ko. Ang problema, sobrang hirap din talagang makakuha ng trabaho kapag walang tinapos. At wala kang kapit sa kung sinong may impluwensyang tao o kilalang merong mataas na posisyon sa kumpanya. Kaya nung nagsabi yung tiyahin ko na may bakante daw na posisyon sa isang karinderya sa kabilang baryo, hindi na ako nagdalawang isip pa. Kahit pa nga yung sabi ng tiyahin ko sa akin noon ay magtatrabaho daw ako sa karinderya bilang katulong sa kung anumang trabaho doon. Pero minsan daw, magiging kasambahay din ako sa mismong bahay ng amo ko. Kaya kung willing daw ako na parang all around, ay patulan ko na raw yon. Kaya ako, talagang pinatulan ko kaysa naman wala. Sayang rin naman yung pagkakataon. Sa kabilang baryo nga lang po yun pero okay na rin. Kung minsan ako po yung taga-hugas po ng pinggan. Iba naman po yung tagapagluto doon. Mabuti na lang dahil talagang hindi po ako marunong magluto. Mga basic lang po na luto yung kaya kong gawin at madalas pumapalpak pa. Sa unang araw ko doon, okay naman. Mabait yung amo ko. Natawagin nating Kuya Edward at Ate Marieta. Kaso nga lang, si Ate Marieta lang din madalas yung nakakasama ko doon sa karinderya. Meron po silang 2 anak. Parehong babae pero maliliit pa naman ang panahon na iyon. Mukhang medyo matanda na sila nung mag-asawa sila kaya ganoon. Tulad ng sabi ko, si Ate Marieta lang lagi yung nasa karinderya. Dahil may trabaho naman din si Kuya Edward sa isang kumpanya. Tuwing Sabado at Linggo ay hindi nagbubukas ang karinderya kaya doon din ako naninilbihan sa bahay mismo nila. Kapag bukas kasi ang karinderya, doon lang din ako natutulog. Pero kapag Sabado at Linggo, doon naman ako natutulog sa mismong bahay nila Ate Marieta. Ayos lang naman sa akin yon. Basta meron akong trabaho at makatulong ako sa pamilya. Hanggang sa may mga hindi pang karaniwan akong napansin. Tuwing Sabado, umaalis-alis po lagi si Ate Marieta. Kaya naiiwan lang kami ng mga bata pati si Kuya Edward. Mabait naman po ito. Pero may napansin talaga ako na agad akong kinilabutan.
Isang beses magluluto daw si Kuya Edward ng pinakbet. Kaya pinatulong niya ako sa pagbabalat ng kalabasa. Habang ginagawa ko po yon, bigla akong nilapitan ng kanyang anak at niyakap. Dahil sa pagkabigla ko sa pagyakap ng bata habang nakatalikod ako, nahiwa ko yung palad ko. Hindi naman sana ganun kadiin yung pagkakahiwa, pero sobrang talim kasi ng kutsilyo na talagang dumugo ng dumugo yung sugat. Pinapasok ni Kuya yung kanyang anak noon sa kwarto. Agad naman akong napatakbo sa kwarto ko at tatalian ko sana ang sugat, pero wala akong mahanap na tela na pwedeng ipangtali, kaya diniin ko na lang muna ang damit ko sa sugat. Pagkatapos po nun, ay agad nga akong bumalik sa kusina. Doon ako may hindi inaasahang nakita. Pagbalik ko po doon, napatigil ako sa kinatatayuan ko at napaatras papunta sa likod ng division ng kwarto nung mapansin kong dinadampi-dampi ni Kuya Edward ang kanyang daliri doon sa nagkalat kong dugo sa mesa, at yung daliri niyang ginamit. Bigla niyang dinilaan na parang tinikman nito yung dugo ko. Tulad ng sabi ko, medyo marami din yung tumulong dugo dahil nagdurugo talaga yon, lalo at sa palad nga. Weirdo na nga yung mismong pagtikim ng dugo. Pero yung mukha ni Kuya Edward habang ginagawa niya iyon, hindi karaniwan. Alam mo yung parang hayop na takam na medyo nagpipigil pa. Nung tinikman po niya yung dugo, nakita ko talagang nagustuhan niya iyon. Nagtago lang ako noon habang sinisilip pa rin siya. At hindi ko inaasahan, nadidilaan talaga niya yung iba pang dugo sa mesa. Sino ba naman ang hindi kikilabutan sa ganon? Nanginginig akong bumalik sa kwarto noon. Ginunting ko na lang yung isa kong damit at yun yung pinangtali ko sa sugat. Parang ayokong lumabas ng kwarto noon. Pero ilang sandali pa ay tinawag ako ni Kuya. Wala na akong magagawa noon, kaya pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko. Naguni-guni ko lang yung nakita ko. Pero nung paglabas ko, pinilit ako ni Kuya na tignan daw niya ang sugat. Talagang kinuha nito yung kamay ko at tinignan yon. Nung ginawa niya iyon, kulang na lang kagatin niya yung kamay ko. Pero kinuha ko na agad yon at tinali ulit. Tinignan ko ang mesa at wala na roon yung dugo. Sabi ni Kuya, pinunasan na raw niya. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga linggo. At natakot na nga talaga ako kay Kuya Edward. Nagbantay-bantay ako sa kanya. Isang gabi, binuksan ko ang bintana ko noon at nakatanaw lang ako mula doon. Nung mapansin kong lumabas ng bahay si Kuya Edward, binantayan ko lang siya ng mga oras na yon. Medyo maliwanag yung buwan, kaya talagang kitang-kita ko siya. Kakaiba yung ikinikilos nito. At dire-diretso lang ito sa kulungan ng mga rabbit. Meron kasi sila na alagang kuneho noon. Medyo marami yon, siguro mga lagpas 10. Lalo at mabilis pong dumami yung mga kuneho. Laking gulat ko noon nang bigla siyang kumuha ng isa doon sa kulungan. Nilabas po niya iyon, sabay lumingon-lingon sa paligid. Kaya nagtago po ako agad noon. Alam kong may gagawin siyang masama. At bago ko pa man mahulaan kung ano yon, kitang-kita ko po noon, Sir Dan, kung paano niyang kinagat yung leeg ng hayop na kanyang hawak. Tapos yumuko po ito sa lupa at kinain po niya yung kanyang hawak na hayop. Ilang sandali pa, hinagis po niya iyon sa may sapa sa likod lang po ng kulungan. Pero gutay-gutay na halos yon, na parang yun na lang yung natira sa hayop. Pagkatapos nga po yung lantakan ni Kuya Edward. Nung pabalik na siya, bigla ko pong nasagi yung maliit na lampara sa bintana na nabasag talaga yon pagbagsak sa sahig. Grabe yung kaba ko noon, kaya agad ko ngang isinara yung bintana. Pero alam kong lumingon doon banda si Kuya Edward. At ilang sandali pa,
Pumatok na ito sa kwarto dahil narinig daw niyang merong nabasag. Binuksan ko lang ng konti yung pinto ng kwarto at sinabi kong lampara lang yon at ayos naman yung lahat. Namumutla po ako noon at nauutal-utal sa pagsasalita dahil nga sa kaba. Ikaw ba naman yung makakita ng ganon? Napansin yon malamang ni Kuya Edward at alam kong nagduda na rin ito base sa mga tingin nito sa akin. Nung kumatok ito sa pinto, napansin ko pong basa pa yung kamay niya at yung kanyang mukha. Malamang naghugas muna ito ng dugo bago kumatok. Kinabukasan po noon, Sir Dan, araw ng linggo, agad akong nagpaalam kay Ate Marieta na baka umuwi muna ako sa amin sa Lunes. Sabi ko, sandali lang ako pero sa totoo lang, natakot na ako noon na bala ko nang dalhin yung mga gamit ko at hindi na bumalik pa ulit sa kanila. Hindi ko napansin na nakaupo din pala sa labas si Kuya Edward na narinig niya yung pagpapaalam ko. Ang sama ng tingin po nito sa akin. Pero sinubukan kong pakalmahin yung sarili ko. Nung kumakain na sila, tinignan ko doon sa may sapa. Doon nga banda sa may kulungan ng kuneho. At kumpirmado. Nakita ko doon yung natira doon sa katawan ng hayop. Kinain talaga yon ni Kuya Edward. At tinapon niya pa yung natira doon sa sapa. Gaya nga ng nakita ko ng gabing yon. Napansin ako doon ng isang kapitbahay ng mga amo ko, si Aling Linda. At napatanong ito kung bakit daw ako namumutla at parang natatakot. Hindi na ako nag-alinlangan pa noon. At sinabi ko talaga ang mga nakita ko. Laking gulat ko nung hindi man lang ito nabigla. Pinapasok niya ako sa kanilang bahay. Minsan naman kasi, tumatambay naman talaga ako doon sa kanila dahil kapit-bahay lang nga talaga sila ni Ate Marieta. Ang sabi ni Aling Linda, hindi na raw siya nabigla. Dahil may isang pagkakataon daw mga hating gabi, bilog din daw yung buwan noon. Nakita rin daw nila si Edward na galing sa labas at balot daw ng dugo ang kanyang damit. Gumigising daw kasi sila Aling Linda ng ganong oras dahil may mga iniinom daw na gamot si Mang Temyong, yung asawa nga ni Aling Linda. Takang-taka din daw sila pero nagduda agad sila na baka aswang ito. Napansin rin daw kasi nila yung mga ikinikilos nito. Ang sabi nila delikado daw kung magtagal pa ako doon. Lalo at kapag nakumpirma daw ni Kuya Edward na alam ko ang kanyang lihim, baka kung ano daw yung gawin nito sa akin. Iligpit ko na daw ang mga gamit ko at tutulungan daw nila akong makaalis. Meron po kasing tricycle yung mga ito. Maaga akong nagluto noon para sa hapunan. Ako yung pinaluto dahil pritong isda lang naman. Bandang padilim na, sinenyasan ako mula sa bintana nila Aling Linda. Ihahati daw nila ako. Nung nasa kwarto na nga yung mga amo ko, mabilis na akong umalis at pinasakay ako sa tricycle nila Mang Temyong at Aling Linda. Sabay pinaharurot na nila yon at inihatid talaga ako sa bahay namin sa kabilang baryo. Hindi naman magtataka sila Kuya Edward sa pag-andar ng tricycle dahil umaalis-alis din talaga sila Aling Linda ng ganong oras. Sabi ni Mang Temyong hindi naman daw sila takot kay Kuya Edward. Ang importante daw ay makaalis na ako doon lalo at hindi ako ligtas doon. Nabigla ang pamilya ko noon pero pinaliwanag ko na lang sa kanila. Sa awa ng nasa itaas, hindi naman ako hinanap nila Kuya Edward sa baryo namin. Laking pasalamat ko kay Mang Temyong noon at Aling Linda. Simula po noon hindi ko na sila nakita pang muli. Sana lang ay walang gawing masama si Kuya Edward. Kung sino man yung kasunod, nakasambahay na kanilang kunin. Lalo at isa nga itong aswang. Hanggang dito na lang din po ito, Sir Dan. Maraming salamat po. Paring Jun. Alas 4:30 na ng umaga. Bangon na at maaga pa tayong magpapalaot. Paring Jun. Narinig ko pa pong sigaw noon ni Mang Ray.
habang tinatapik-tapik pa ang dingding ng kwarto nila Itay mula sa labas. Madalas po kasing mga 4:00 talaga ang kanilang alis. Pero dahil napuyat po si Itay at si Inay sa paggawa ng mga basahan, mahimbing pa po yung kanilang tulog. Dahan-dahan akong bumangon sa higaan dahil natutulog pa po noon yung bunso kong kapatid na katabi ko lang. Sa kabilang higaan naman ay ang 2 ko pang kapatid. 4 po kami na puro lalaki. Saglit lang po, Mang Ray. Gisingin ko lang sandali at napasarap po yata yung tulog. Mahina ko pong sabi noon kay Mang Ray para hindi magising ang aking mga kapatid. Oo boy. Pasensya na pero kailangan na kasi naming umalis eh. Agad naman pong sagot ni Mang Ray noon. Agad nga po akong lumabas ng kwarto namin at tinungo ko po yung kwarto nila Itay. Ang kwarto po nila ay kurtina lang po yung pangtakip sa pinto. Kaya agad ko pong hinawi yon at nilapitan ko po si Itay, na noon ay mahimbing pa rin po yung tulog. Tay, gising na. Aalis na raw kayo ni Mang Ray. Agad kong wika habang tinatapik-tapik ang kanyang balikat. Doon ay nagising na po ito at sandaling naghanda at umalis na nga po sila ni Mang Ray. Ganon lagi ang kanilang alis para mangisda sa laot. Kung Sabado naman at Linggo, ako yung sumasama kay Mang Ray para makapagpahinga naman si Itay. Simple lang po yung buhay namin, mahirap pero masaya. Tawagin niyo nga po pala akong Boy. Yan na po yung palayaw ko simula bata pa. Ang iba namang pangalan na maririnig niyo po dito, sinadya ko na pong palitan. Para naman sa personal na kadahilanan. Ako ay mahigit 40 na. May sarili ng pamilya at merong 2 anak. Nangyari po itong kwento ko na ito noong ako ay mga 15 anyos pa lamang po siguro. Matagal na rin po kung tutuusin. Pero malinaw pa po sa utak ko ang lahat. Nga pala, ako po ay taga-Capiz. Hindi ko na po babanggitin mismo bilang respeto na rin po sa lugar. Pero ang barangay po namin ay malapit po sa dagat. Nga pala, ang Itay ko po ay hindi talaga taga dito. Taga-Aklan po siya. At nagkakilala lang po sila ni Inay dito po sa Capiz. Kaya naman dito na rin sila tumira at nagsimula ng pamilya. Si Itay yung unang nagsimulang tawagin si Mang Ray na Mamaw. Dahil madalas pong mapagbintang ang aswang si Mang Ray noon. At sa baryo po daw kasi nila Itay doon po sa Aklan, kapag merong aswang daw ay tinatawag daw nilang Mamaw. Parang pangkansyaw lang daw po. At dahil kaibigan naman siya ni Itay, sinakyan na lang din nila. Biroan lang din po nila ni Mang Ray kung baga. Dahil maayos naman po yung samahan ni Mang Ray at ng tatay ko, naging ninong na rin po ito ng bunso kong kapatid. Parang magkapatid na rin po kasi yung kanilang turingan. At kahit anong problema, nagdadamayan po sila. Madalas rin po silang mag-inuman doon po sa bahay namin. Pero hindi naman po sila nag-aaway o kung anuman. Isang gabi, nag-inuman po ulit sila. Sila lang pong 2. Nasa may labas lang po sila, habang nasa sala naman po kami ng nanay ko at ng mga kapatid ko. Akala po namin ay normal lang naman po na gabi dahil madalas naman po talaga silang mag-inuman. Pero nung nalasing na po sila, medyo nagkabiruan po sila doon sa pinausong tawag ni Itay kay Mang Ray. Ang sabi ni Mang Ray, "Alam mo Jun, minsan parang gusto ko na talagang patunayan sa mga tao na totoo yung kanilang mga sinasabi tungkol sa akin." Narinig pa po naming sabi niya noon, pero baliwala lang po sa amin dahil akala namin biruan lang. Ngunit pa ulit-ulit po niyang sinabi yon, na parang inaamin na po talaga nito
na totoo yung mga hinala sa kanya ng ilan naming kababaryo. Ang itay ko naman ay hindi pa naman ganun kalasing, kaya pinagsabihan niya po si Mang Ray na tumahimik na. Dahil baka marinig pa po ng ibang tao doon at mas lalo po nilang pag-usapan si Mang Ray. Pero nagpatuloy lang po ito sa kanyang mga pinagsasabi. Alam mo, paring Jun, noong ipinagbubuntis ng misis mo yung bunso ninyong anak, yung naging inaanak ko na nga rin, ilang beses kong sinubukang biktimahin yung misis mo. Pero pinigilan ko dahil kaibigan kita eh. Pero minsan kasi pre, umiiral talaga yung pagiging aswang ko. Wika pa po nito na naging seryoso na po at hindi na po lasing yung tono ng kanyang pananalita. Nakinig lang po kami noon. Pero yung kaninang biruan lang, unti-unti pong nagiging tensyonado. Medyo nagalit na po yung tatay ko noon dahil po sa mga sinabi sa kanya ni Mang Ray. Ako naman ay inutusan po ni nanay na ipasok na sa kwarto yung aking mga kapatid. Nagsasalita po si Mang Ray noon pero napakahina na po na hindi na po namin naririnig. Parang pabulong na po yung kanyang mga sinasabi. Pero halatang nagpipigil naman po yung tatay ko. Akala po namin ayos na. Nang bigla ko na lang pong narinig na sumigaw po si Itay. Tapos parang pinabaliktad po nito yung mesa. Doon po sa labas. Nung lumabas na po ako ng kwarto, nakita ko pong pumasok na si Itay sa bahay namin at dumiretso po sa kusina. Naririnig ko pong talagang galit na galit po ito dahil nagmumura po siya. At ang ginagamit po niyang lingwahe ay ang lingwahe sa aklan. Dahil taga-aklan nga po yung tatay ko at ganun nga po siya kapag nagagalit. Kaya alam ko pong seryoso na po yun. Nung bumalik po siya, meron na po siyang bitbit na itak. Tay, ano pong balak niyong gawin? Akin na po yan. Wika ko pa na gusto ko po sanang kunin yung itak sa kanyang kanang kamay. Kaya hinila ko po yung kamay po nito. Pero hinawi lang po niya ako at galit na galit po ito. Boy, wag mo akong pakialaman. Hayaan mo ako at ako mismo yung magtuturo ng leksyon sa hayop na ito. Galit pa pong sigaw ng tatay ko noon na ang kanyang tinutukoy ay si Mang Ray. Medyo naitulak po ako nito palayo, kaya wala na po akong nagawa. Hinarangan naman po siya ni inay pero wala rin po itong nagawa. Nung nasa labas na po yung tatay ko, unti-unti naman pong umatras palayo si Mang Ray. Pero hindi man lang po nito binawi ang kanyang mga sinabi. Agad naman po naming nilapitan si Itay noon. At nagsilabasan na rin po yung mga kapatid ko na noon ay nag-iiyakan na rin po. Nung makita po yun ni Itay, kumalma naman po ito kahit papaano. Dahil sa totoo lang, alam ko naman po na hindi naman bayolente ang tatay ko. Pero nung tinanong po namin kung bakit bigla po siyang nagalit ng husto, meron daw kasing ibinulong si Mang Ray sa kanya. Ang sabi daw po nito kay Itay, alam mo pre, may sasabihin pa ako. Hindi rin naniniwala si Mrs. na ganito ako. Buntis siya ngayon. Mga 2 buwan pa lang. Pero tuwing gabi pre, parang hindi ko mapigilan ang sarili ko. Parang nais kong dukutin sa sinapupunan niya ang anak namin. Bulong daw ni Mang Ray sabay ipinakita nito ang kanyang pangil sa tatay ko. Doon akong mulo yung dugo ni Itay. Dahil ang totoo daw, matagal na rin talagang duda yung tatay ko kay Mang Ray. Dahil may mga napapansin ng araw po ito. Pero dahil kaibigan niya ito, may tiwala siyang hindi gagawa ng masama si Mang Ray.
Yung mga una daw nitong sinabi, kaya pa raw sanang pagpasensyahan ni Itay. Dahil pinigilan nga naman niya ito. At hindi naman niya itinuloy ang kanyang balak sa nanay ko. Pero nung sabihin na nito na parang gusto niyang kainin ng sarili niyang anak, lubos na po talagang nagpakulo sa dugo ni tatay ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos po ng gabing yon ay naging matamlay na po yung kanilang samahan. At ang katotohanang hindi man lang po binawi ni Mang Ray ang kanyang mga sinabi, patunay na baka ang lahat ng iyon ay totoo po talaga. Labas pa po doon yung mga napansin po ni Itay sa kanya. Marami ng mga pagkakataon na may mga nakikita daw siyang hayop sa dilim na hindi naman nakikita ni Itay. Madalas rin daw malaman ni Mang Ray na buntis ang mga kababaryo namin kahit wala pa namang balita at hindi pa halata yung tiyan. Kung minsan rin daw, hindi nito namamalayan na naglalaway siya habang pinagmamasdan ang isang buntis. At ang pinakamalala, minsan na rin daw pala siyang nahuli ni Itay na kumakain ng hilaw na karne at lamang loob ng baboy. Nang minsan daw po silang kumatay ng baboy sa kabilang sityo na ihahanda daw sa kasal ng anak ng kanilang kaibigan. Hindi siya hinusgahan ni Itay dahil kahit naniniwala naman si Itay sa aswang, isa rin siya sa mga naniniwala na hindi lahat ng aswang ay masama. Pero patuloy lang na pinatunayan ni Mang Ray na hindi siya nabibilang doon sa mga mabubuti. Siguro nung una, pero nung maglaon, tuluyan na rin siyang nagpadala sa pagkauhaw na kanyang nararamdaman. Naging sunod-sunod po noon ang pagkalaglag ng mga ipinagbubuntis ng mga kababaihan sa baryo namin. Sa isang buwan lang, meron pong 3 napabalita. At ang lahat ng mga yon, biglaan na lang daw na dinugo. Pagkatapos ng ilang gabing may naririnig silang mga kaluskos at kalabog sa kanilang mga bubong tuwing gabi. Isang gabi, nagising kami dahil sigaw ng sigaw si Aling Lucy, yung asawa ni Mang Ray, na medyo malapit lang din po yung bahay doon sa amin. Pinuntahan po namin yun ni Itay. Kumatok po kami pero wala pong sumasagot. Tanging sigaw lang po ni Aling Lucy ang naririnig namin. Nagdatingan na rin po yung ibang nakarinig noon. Nung pinihit po ni Itay yung pinto, hindi naman po yun nakalak. Pagpasok po namin, tumambad po sa amin si Aling Lucy. Dinudugo na po ito habang si Mang Ray nakatingin lang sa kanya at nakatulala. Kami na lang po yung bumuhat kay Aling Lucy noon at sinugod po namin ito sa ospital. Pero hindi na po nailigtas yung bata. Nakunan po ito. Nung tinanong po namin ang sabi po nito, nung isang gabi lang daw ay biglang naghilab ang kanyang tiyan. Hanggang sa nangyari nga ang kanyang kinatatakutan. Ang ipinagtataka daw po ni Aling Lucy, madalas daw sabihin ni Mang Ray na napakabango at napakasarap ng kanilang magiging anak. Kahit nasa sinapupunan pa lang ito. Nandoon din po sa ospital si Mang Ray noon. Nasa labas lang po ng kwarto. Kaya agad rin pong lumabas yung tatay ko. At wala pong pasabi niyang pinagsusuntok si Mang Ray. Galit na galit po si Itay noon. Ikaw ba? Ikaw ba, Ray? Aminin mo. Tanong po niya noon na kahit ako po ay alam ko po yung kanyang ibig sabihin. Inawat ko po yung tatay ko noon at tumulong na rin po yung gwardya ng ospital. Nung naawat na po, agad na lang po kaming umalis doon. Mga 1 buwan lang po pagkatapos ng mga nangyari, nakipaghiwalay po si Aling Lucy kay Mang Ray. Umuwi na raw po ito sa Iloilo. Doon na po pinagbantaan ni Itay si Mang Ray na kapag kinanti niya ang pamilya namin at ang sino mang mabalitaan niyang inaswang sa sityo namin, si Mang Ray daw agad ang kanyang paghihinalaan
at ipagkakalat niya sa buong baryo ang lihim nito. Pero pagkatapos pa lang po ng mga isang linggo, bigla na lang pong nawala si Mang Ray at hindi na po namin alam kung saan po ito nagpunta. Inabandon na po niya ang kanyang bahay, kaya tinirhan na lang po yon ng kanilang kamag-anak. Kahit kailan, hindi na po bumalik si Mang Ray doon pagkatapos po nun. Siguro natakot po ito sa mga pagbabanta sa kanya ni Itay. Hindi po talaga dapat magtiwala sa kahit kanino. Ang aral po sa kwentong ito, siguro kapag meron ka na pong napansin, mag-ingat ka na po dapat kaysa magtiwala ka pa po kahit sa kaibigan mo pa. Dahil traidor po yung mga aswang. Dahil may mga aswang pong walang pinipili kapag inaatake sila ng kanilang pagkauhaw sa laman. Hanggang dito na lang din po ito. Salamat po sa mga nakinig. Magandang araw po sa inyo. Isa rin ako sa masugid na tagapakinig ng inyong channel. Ang kwentong nais kong ibahagi ay naging karanasan ng isa kong kakilala kasama yung kanyang pamilya. Tawagin na lang po natin siyang Celia. Itong si Tita Celia ay kasama ko po sa trabaho. Pareho po kasi kaming katulong sa isang karinderya. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong bayan o probinsya, pero sikat po yung lugar na ito sa mga kwentong aswang. Ang salaysay po na ito ay nangyari noong maliliit pa raw ang kanilang anak ng kanyang asawa. Nasa elementarya pa lamang daw ang mga ito. Si Tita Celia naman ay nasa bahay lang, samantalang yung kanyang asawa ay nagtatrabaho sa malayong lugar. Minsanan lang daw yon kung makauwi. Kaya tanging yung kanyang dalawang anak lang yung kanyang kasama sa kanilang bahay. Noong mga panahong yun daw, may isang pinaghinalaang aswang sa kanilang baryo. Pamilya raw ang mga iyon at marami na raw nakasaksi kung paano raw sila tumuwad sa labas ng kanilang bahay at nagpapalit pa ng anyo. Hindi naman sila mapapaalis sapagkat tsuhin daw ng kapitan sa baryo nila yung padre de pamilya noon ng pamilyang aswang na ito. Ang tanging nagagawa lang daw ng mga tao ay ang umiwas sa kanila at hanggat maaari ay wag daw silang kausapin. Siya nga pala, noong mga panahong yon, nasa bayan lang nila yung paaralan at naglalakad lang yung dalawang bata upang makapag-aral. Mga humigit kumulang 2 oras daw yung kanilang nilalakad. Kaya madaling araw daw sila kung umalis sa kanilang bahay. At mag-alas 9 na rin po minsan kung makauwi. Tuwing gabi, sumasabay daw sila sa isa nilang kababaryo na nagtatrabaho sa bayan nang sa gayon ay hindi sila matakot. Isang araw, dahil hindi pumasok yung kanayo nila na nagtatrabaho sa bayan, ay wala nga po siyang nagawa kung hindi yung ihatid ang kanyang 2 anak sa bayan. May bibilhin din naman daw si Tita Celia noong mga panahong yon. Pinadala na lang po niya sa 2 ang debateryang flashlight nang sa gayon ay meron po silang ilaw sa kanilang daan. Nasa kalagitnaan nga po sila ng kanilang paglalakad noong makita nila yung matandang sinasabi nilang aswang. Naglalakad daw yon ng marahan. Nakatungkod na kasi yon, kaya hindi daw siya gaanong makapaglakad ng mabilis. Bilisan ninyo ang paglalakad at wag na wag kayong tititig sa matandang yan. Baka mabati pa kayong 2. Wika pa nga po ni Tita Celia. Napatango na lamang yung 2 bata at saka palihim na lamang na tinitignan yung matanda. Walang ano-ano, nagwika daw yung panganay na anak ni Tita.
Nay, tignan mo nga yung pantalon ng matanda. Merong malaking butas sa may puwetan. Kita ng kanyang puwet. Napakaitim. Wika daw po nito. Dahil talagang maloko nga po yung mga bata. Kaya nataranta naman po si Tita Celia nang marinig po niya yung winika ng kanyang anak. Sa kadahilanang yon, mabilis raw po niyang tinakpan yung bibig ng bata dahil baka kung ano pa yung kanyang sunod na masabi. Lumakas daw po noon yung kaba ni Tita. Lalo na nga nang mapalingon sa kanila yung matandang lalaki. Tumitig daw yon sa kanila at saka napangiti rin nung mapatingin sa kanya ang mga bata. Aba, mukhang tinanghali yata kayo ah. Baka mag-alas 9 na kayong makarating sa paaralan yan. Bati pa raw ng matanda sa kanila. Napangiti naman daw si Tita at saka humakbang sa harapan ng kanyang dalawang anak. Oo nga po, Lolo Apyong. Tanging sambit na lang daw ni Tita. Sinabihan niya rin yung matanda na mauuna na silang maglakad dahil baka mahuli na nga sila sa eskwelahan. Napangiti na lamang sa kanila yung pinaghinalaan nilang aswang at nang medyo makalayo na nga yung tatlo, narinig daw nilang napahagikik yung matanda. Nung tuluyang makalayo silang tatlo, muling nagtanong yung panganay na anak. Subalit sa halip na sagutin yung kanyang tanong, iba raw yung sinabi ni Tita. Sa susunod, wag na wag kayong magsasalita ng hindi maganda laban sa matandang yon. Wag din kayong magkakamaling pagtawanan siya dahil baka kung ano pa ang kanyang gawin sa atin. Wika raw ni Tita. Natahimik naman yung kanyang mga anak at ayon nga kay Tita, napatango na lang din daw yung mga ito sa kung ano man yung kanyang sinabi. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad hanggang sa makarating na nga rin sila sa bayan. Yung dalawang anak nga ni Tita ay tumungo na rin sa mababang paaralang sentral. Samantalang si Tita naman ay dumiretso na sa palengke. Nung nasa palengke na raw po ito, agad siyang dumiretso sa mga nagbebenta ng isda upang makabili roon. Nang naroon na nga siya, ay medyo napakunot-noo daw siya nang marinig niya yung mga kwentuhan patungkol doon sa matanda na si Lolo Apyong. May nakakita raw kasi dito noong nagdaang linggo na nakasampa daw yon sa bubungan ng bahay ng isang buntis. Lalo lang daw kinabahan si Tita, kaya binilisan niya ang kanyang pamimili at nang makauwi na. Mas mainam siguro kung susunduin ko na lang yung aking mga anak sa dulo ng aming baryo. Baka kung ano pa yung mangyari sa kanila, lalo pa't wala silang kasama. Wika pa raw ni Tita. Umuwi na nga muna siya at nagluto ng kanyang lulutuin. Habang gumagawa ng mga gawaing bahay, hindi raw niya nawawaglit sa kanyang isipan ang kanyang mga anak. Alam niya kasing delikado yung panahon noon, lalo pa't marami ng kwento yung nagpapatunay na aswang nga yung pamilya ni na Lolo Apyong. Sa kabilang banda, nababagot na rin yung dalawang anak ni Tita sa paghihintay ng kanilang uwian. Malayo pa kasi yung kanilang lalakarin at wala na silang kasama kapag pauwi na sa kanilang baryo dahil hindi nga po pumasok sa trabaho yung kababaryo nila kung saan nga po sila sumasabay kapag pauwi. Yung ibang kaklase po kasi nila ay medyo malapit lang din yung mga bahay. Nung uwian na, sumabay nga yung dalawang anak ni Tita sa iba pang mga bata. Tawanan sila noon ng tawanan at kung anumang makita nilang kayang pagmulan ng halakhak, agad po nilang pinupuna. Kalaunan, yung dalawang magkapatid na lang po yung naglalakad pa uwi. Dahil nga malalapit lang po yung bahay ng ibang mga bata. At kahit na natatakot man, pilit nilang winawaglit yon.
Medyo maliwanag na rin po yung buwan noon dahil bilog po yon. At kahit alas 7 na po ng gabi ay naglalakad pa rin po sila pauwi. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang paglalakad nang makita nila si Lolo Apyong. Naglalakad daw yon sa kanilang unahan. Dahilan para makita nilang dalawa yung warak na bahagi ng pantalon ng matanda na nasa may bandang puwet. Kaya hindi nga napigilan ng dalawang bata ang mapatawa dahil parang kulay uling na rin yung balat nun sa may bandang likuran. Nataon kasing natatamaan yun ng mga sinag ng buwan, kaya talagang kitang-kita raw nila. Yung aswang oh, labas yung puwet at kulay uling pa yung balat, sabi raw ng isang anak ni tita. Pagkatapos ay tumawa raw sila ng tumawa. Siyempre mga bata. Paulit-ulit daw silang nagtatawanan na halos hiningal na nga sila sa kakatawa. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagtatawanan noong mapalingon daw sa kanila yung matanda. Mabalasik daw ito kung tumitig sa kanila at parang biglang nagalit. Nagsalita daw yon, subalit mabilis nang tumakbo yung dalawang magkapatid, kaya hindi na nga rin nila nalaman kung ano yung sinabi ng matanda. Tumakbo sila ng mabilis. Kaya labis raw na nagtaka si Tita Celia nang makita yung dalawang bata na hinihingal. Sinalubong po kasi niya ang mga ito. Tinanong niya ang mga ito kung bakit parang merong humabol sa kanila. Subalit hindi raw agad sinabi ng dalawa kung ano nga ba yung nangyari. Umuwi silang tatlo at nagpasya ng kumain. Pagkatapos nga po nilang maghapunan, dahil wala namang takdang aralin yung dalawa, natulog daw po sila agad. Hindi pa rin daw nasabi ng dalawa noon sa kanilang ina yung nangyari. Nasa kalagitnaan sila ng kanilang pagtulog nang biglang naalimpungatan si tita dahil sa malakas na kalabog sa kanilang pinto. Sinipat nga po niyang maigi yon, subalit hindi naman daw niya makita kung ano nga bang meron. Sinubukan niyang bumangon na, pero pakiramdam niya sobrang pagod daw niya, kaya hindi siya nakaalis sa kanyang higaan. Walang ano-ano, yung kalabog na iyon ay may kasabay na raw na pag-angil. Nung unay nasa iisang bahagi lamang yung pinanggagalingan ng ingay. Subalit nung naglaon, may kung anong bumagsak daw sa kanilang bubungan. May kumakalampag din sa bintana. Sa kadahilanang yon, labis daw siyang nataranta. Siya nga pala, bago ko makalimutan, wala pong silid yung bahay nila, kaya't kung saan lang din po sila banda kumakain, doon din po sila naglalatag ng banig para matulog. Balik po tayo. Sinubukan po niyang sumigaw, subalit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Parang namanhid rin daw yung kanyang buong katawan, kaya tuluyan na nga po siyang hindi nakagalaw. Ilang sandali pa, biglang bumukas yung pinto ng kanilang bahay at tumambad daw kay Tita Celia yung isang nilalang na puno ng balahibo. Nagbabaga yung mga mata at naglalaway habang nakatitig sa kanilang tatlo. Pumasok sa loob ng bahay nila yon at nagulat yung katrabaho kong ito nang maaninag niya yung mukha ng aswang. Sasambitin pa sana niya yung pangalan nun, subalit nagulat siya nang bumukas rin yung bintana at tumungaw rin doon yung isa pang nilalang na nagbabaga yung mga mata, na hindi lang po isa kundi dalawa. Himbing na himbing pa rin daw noon yung tulog ng kanyang dalawang anak, samantalang siya ay nanginig na dahil pinasok na nga sila ng aswang sa kanilang bahay. Naglakad daw yung aswang na yon papalapit sa kanilang tatlo. Parang umaangil daw yon at para ring humuhuni na kakaibang hayop.
pero napakahina daw at medyo garalgal. Patuloy daw yon sa paglalakad hanggang sa makalapit na nga yung aswang sa tabi nilang tatlo. Inamoy-amoy daw po nito yung dalawang bata, kaya nagpumilit na raw na gumalaw yung katrabaho ko. Talagang natigilan nga po siya dahil sa labis na kaba. Sumisigaw siya, pero tanging ungo lamang yung kumakawala sa kanyang bibig. Diyos ko po, tanging nasambit na lang daw ni tita sa kanyang isipan. Kinakalampag daw ng isang aswang yung kanilang bintana na talagang parang tinatakot daw sila ng mga ito. Hindi na alam ni tita ang kanyang gagawin ng panahong yon. Kusa na lamang daw na tumulo yung kanyang luha dahil alam niya na anumang oras may mangyayaring hindi maganda sa mga bata. Mabuti na lang ha. Pero nagtataka rin daw siya at parang pinaglalaruan muna sila ng mga aswang na yon. Dahil hindi pa rin daw sila inaatake agad. Hinawakan daw ng isang aswang yung isang anak ni tita. At ng mga sandaling yon, pumasok na raw yung aswang na nasa may bintana. At hinawakan rin yung isa pang bata. Habang si Tita Celia ay hindi naman makagalaw dahil sa labis na takot. Natatakot daw siya na sa sandaling kumilos siya ay meron ng gagawing masama o papatayin na ang kanyang dalawang anak. Napatitig daw yung isa sa kanyang kasamang aswang. Parang nagkakaintindihan daw sila at sinubukan na nga nilang kunin yung dalawang bata. Subalit, bago pa man nila magawa yung kung anumang pakay nila, may narinig silang magkakasunod na putok ng baril. Narinig na rin daw ni tita na nagmumura sa labas ng bahay nila na parang pamilyar na boses. Sa kadahilanang yon, nataranta nga po yung mga aswang. Nagpalinga-linga daw sila at sa halip na tangayin yung dalawang anak ni Tita Celia, ay kanya-kanya na raw sila sa pagtakas. Lumundag daw sila palabas sa bintana at pinaputukan daw sila ng kung sino mang nasa labas. Mura pa rin daw yun ng mura habang pinabaril yung mga aswang na tumatakas. Matapos nga yung mga putok ng baril, may pumasok daw sa kanilang bahay. Noong mga sandaling yon lamang na siguro ni tita na yung pinsan pala niya yon. Kamusta kayo rito, ate? Anong ginagawa ng mga aswang na yon sa inyo? Mabuti na lang, nagdala ko ng baril. Wika pa raw nito. Hindi ka agad nakasagot si Tita Celia. Sinubukan niyang igalaw ang kanyang katawan at nang magalaw na niya, sinabi na nga niya kung anong man yung mga nangyari. At dahil nga sa mga pagputok, nagising na rin po yung dalawang bata noon. Nang makita daw nilang umiiyak yung kanilang nanay habang takot na takot, nagtaka raw yung mga ito kung ano nga bang nangyari. Pinaliwanag nga raw nila tita. Pumasok dito yung mga aswang. Mabuti na lang at dumating yung tsuhin ninyo, kaya tumakas na rin yung mga yon. Wika pa raw ni tita. Sa hindi raw kasi maipaliwanag na dahilan, habang nasa bahay daw kasi itong tsuhin ng mga bata, kinutuban daw siya ng masama na parang meron daw bumubulong sa kanya. Nabisitahin nga sila Tita Celia para kamustahin. Kaya kahit gabing-gabi na, talagang nag-abala raw siya na puntahan sila Tita Celia. At hindi nga siya nagkamali dahil tamang-tama yung kanyang pagdating. Noong mga sandaling yon, nagkaroon daw ng kutob si tita. Dahil doon, nagtanong nga siya kung ano yung ginawa ng mga bata. Nang makita niya itong humahangos nung nakasalubong niya ito pauwi. Sa kadahilanang yon, wala nang araw nagawa yung dalawang anak niya kung hindi yung sabihin yung nangyari ng gabing yon. Sinabi nga nila na pinagtawanan nila si Lolo Apyong, na mukhang ginalit nga nila yung matanda. Agad na napamura si tita at saka ganun rin yung kanyang pinsan. Nang mga panahong yon, hindi raw nagpaalam yung lalaki.
At agad daw yung umalis dahil pupuntahan daw niya yung bahay ng aswang at kukumprontahin. Nang makarating ng araw yung pinsan ni tita sa tapat ng bahay nila Lolo Apyong, nagpaputok daw agad ito ng kanyang baril. Sumigaw daw ito at pinaghahamon yung aswang na lumabas. Pero wala daw isa sa kanila yung lumabas ng bahay. Alam naman ng pinsan ni tita na naroon lamang sa loob sila Lolo Apyong. Subalit wala man lang lumabas. Kaya nagbigay na lang daw ito ng babala. Kapag hindi pa ninyo tinigilan sila ate, humanda kayo. Sigaw raw ng pinsan ni tita. At matapos nga raw po niyang sabihin yon, umalis na rin daw siya at bumalik sa bahay nila tita. Sinamahan niyang tatlo hanggang mag-umaga. Simula daw nun, hindi naman daw sila binalikan. Hanggang sa lumipas nga raw yung panahon at isa-isa na raw na umaalis doon sa baryo yung pamilyang yon. Dahil kumakalat na nga rin sa baryo yung kanilang mga pagkatao at medyo unti-unti na raw silang pinag-iinitan ng mga tao roon. Kaya't simula nga po noon, naging matiwasay naman po yung pamumuhay nila Tita Celia. Pero hindi raw nila malilimutan yung kanilang naranasan. Dito ko na nga rin tatapusin yung kanilang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat na mga nakinig at pati na rin po sa ating narrator kung sakaling mapili ito. Paalam. Magandang araw sa inyo. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Jasper. Nais ko lang pong magbahagi sa inyo ng kwento ng aking nanay na tawagin na lang po natin sa pangalang Melda. Noong mga panahong yon, nakatira pa lang sila sa isang liblib na baryo sa Antique. Nasa edad na 10 taong gulang pa lamang noon yung nanay ko noong maranasan niya ang kwentong ito. Subalit nang ikwinento niya sa akin ito, tila parang kahapon lamang nangyari para sa kanya. Dahil talagang sariwa pa sa kanyang alaala ang lahat ng naging karanasan niya ng araw na iyon. Melda, hindi ba't sabi ko sa'yo na dikdikin mo yung bawang na binili ko kanina at ilagay mo sa garapon? Sigaw ng Lola Julieta. Nang marinig yun ni nanay, dali-dali raw niyang kinuha ang mga bawang na binili ng kanyang lola at sinimulang dikdikin ang mga yon. Hindi alam ni nanay kung bakit laging pinapagawa ni lola yung bagay na yon. Lalo na raw kung meron itong dalang bawang kapag galing sa palengke. Nay, bakit ba kasi kailangan ko pang dikdikin ito? Hindi ka naman gumagamit nito kapag nagluluto ka eh. Wika pa raw noon ng nanay ko sa kanyang ina. Sa halip na sagutin daw siya ni Lola Julieta, binigyan lang daw siya ng tingin at pinagsabihang tapusin na lamang niya ang kanyang ginagawa at wag nang magtanong pa. Kaya nakasimangot niyang sinunod yung utos ng kanyang ina. Nang matapos nga po noon yung nanay ko sa kanyang ginagawang pagdikdik sa bawang, nilagay na nga po niya yon sa garapon. Ano naman kayang gagawin ng nanay ko sa bagay na ito? Hindi naman niya ginagamit sa pagluluto dahil wala namang bawas sa garapon. Tanong pa po noon ng nanay sa kanyang sarili. Nang matapos nga niyang ilagay yung mga bawang sa garapon, nagpaalam na raw siya kay Lola na pupunta na lang muna sa mga kaibigan niya sa kabilang baryo. Huwag kang magpagabi at baka kung anong mangyari sa'yo. Wika pa raw ni Lola Julieta sa kanya na tinanguan na lamang niya. Bago ko pala makalimutan, ng mga panahong yon, ayon kay nanay, 3 buwang buntis ang kanyang ina. Sa tiyahin ko, na bale kababatang kapatid na rin ni nanay. Yun nga po, Sir Dan. Nagtungo yung nanay ko sa bahay ng kanyang kaibigan. At dahil nawili siya sa pakikipag-usap rito, ay hindi na niya namalayan yung oras.
Naku, kailangan ko nang umuwi. Gabi na pala at baka pagalitan ako ng nanay ko. Paalam daw noon ni nanay sa kanyang kaibigan. Mag-ingat ka at baka kung anong mangyari sa'yo sa daan. Wika naman daw ng kaibigan nito. Matapos niyang magpaalam rito, ay kaagad siyang naglakad pa uwi ng kanilang bahay. Nang malapit na sa kanilang tahanan yung nanay ko, ay meron daw siyang narinig na mahinang paghuni ng tiktik. Yung tipong nasa likuran lamang daw niya at nakasunod sa kanya. Sa kadahilanang meron siyang nauulinigan na ingay sa paligid. Mabilis daw niyang tinakbo yung daanan. Hindi na siya lumingon pa hanggang sa makarating na nga siya sa kanilang bahay. Anong nangyari sa'yo? Tanong pa raw sa kanya ni Lola nang makarating na nga ito sa kanilang bahay. May narinig po kasi akong tiktik habang ako ay pauwi. Kaya napatakbo po ako. Tugon naman daw ni nanay sa kanyang ina. Napailing na lamang yung aking lola at pinagsabihan pa itong huwag nang uuliting umuwi ng ganong oras. Lalo na at madilim kaya delikado. Nasa ganong sitwasyon daw sila nang bumukas nga yung pinto ng kanilang bahay at bumungad sa kanila si Lolo Jose na ama nga ng nanay ko. Nakuha mo ba sa albularyo yung langis na sinasabi niya sa atin? Tanong daw ni Lola kay Lolo. Oo, heto na. Kunin mo muna at ikaw na yung maglagay ng bawang. Ayon na rin sa sabi ng albularyo. Tugon naman daw noon ni Lolo. Kinuha naman daw yun ni Lola. At pinakuha daw niya yung garapong merong bawang kay nanay. Sumunod na lang daw yung aking ina sa utos ni Lola. At nang makuha na nga niya yung garapon, binigay niya rin yon sa kanyang ina. Minatsaga niya yung mga gagawin noon ni Lola. At napakunot noon daw yung nanay ko nang maglagay si Lola ng dinikdik na bawang sa bote ng langis na hawak niya. Para saan po yan, ay? Tanong daw noon ni nanay kay Lola dahil nagtaka raw ito. Para raw malaman natin kung merong aswang sa paligid. Ayon sa albularyo. Wika naman daw ni Lola. At pwede rin daw yung gawing pangontra kung sakali. Kaya kapag inuutusan kitang magdikdik ng bawang, gawin mo na lang. At nang marami tayong pangontra sa mga aswang. Dagdag pa raw ni Lola. Kinabahan naman daw noon yung nanay ko. At nagtaka kung paanong malalaman kung merong aswang sa paligid. Ngunit napatango na lamang daw siya sa mga sinabi ni Lola. Simula nga nang malaman ni nanay na pangontra pala sa aswang yung bawang. Sa tuwing inuutusan daw siyang dikdikin ito ay kaagad na lang daw niyang ginagawa. Katunayan, ilang garapon na raw noon yung meron sila. Dahil ayon nga kay Lola, malaki yung maitutulong ng bagay na yon kung sakaling darating yung araw na merong aswang na bumisita sa pagbubuntis nito. Hanggang sa isang gabi, nagpapahinga na sa kanilang silid si na Lola, pati na rin si Lolo. Yung nanay ko naman ay nakahiga na rin sa kanyang kwarto. Matutulog na raw sana noon yung nanay ko. Subalit, napansin raw niya yung bote ng langis na katabi niya sa kanyang kama. Kanina pa ito hinahanap ni nanay Nandito lang pala. Dito ko siguro na ilagay kanina. Wika pa raw noon ng nanay ko sa kanyang sarili. Bumangon siya at kinuha yung boteng yon upang sana ay ibigay kay Lola. Subalit nang hawakan daw yon ni nanay, ay meron daw siyang napansin sa boteng yon. Bakit kaya bumubula ito sa loob? Ano kayang ibig sabihin ng bagay na ito? Tanong daw noon ni nanay sa kanyang sarili. At dahil doon, dali-dali nga siyang tumungo sa kwarto ng kanyang mga magulang at sinabi ang kanyang napansin. Nay, tay, tignan ho ninyo itong bote ng langis Bumubula po kasi.
Wika raw ng nanay ko noon sa kanyang mga magulang. Kagad nga siyang nilapitan ng kanyang ama at kinuha sa kanya yung boteng yon. Narinig na lamang daw niyang napamura ito nang makita ngang bumubula yung nasabing langis sa loob ng boteng yon. Hindi maganda ito. Tiyak na merong nakaantabay na aswang sa paligid. Wika pa raw ni Lolo Jose na labis namang ipinagtaka ng aking ina. Dahil doon, sinabi raw ni Lolo na kapag bumubula nga yung langis na nasa loob ng bote, ang ibig sabihin daw nun ay merong aswang sa paligid. Sa pagkakataong yon, napalapit si nanay kay Lola dahil bigla raw itong nakaramdam ng takot nang marinig yung sinabi ng kanyang ama. Dali-dali namang kumuha ng garapon na merong dinikdik na bawang si Lolo Jose. At inihanda rin daw niyang buntot ng pagi na ibinigay sa kanila ng albularyong kanilang pinuntahan. Nagmatsyag daw sila sa paligid noon at habang nasa ganong sitwasyon ay nakarinig daw sila bigla ng mga kaluskos sa kanilang bubong. Napamura naman kaagad si Lolo Jose dahil doon. Laking pagtataka raw kasi nito kung bakit hindi man lang nila nalamang nasa bubungan na nga pala yung nilalang. Dahil hindi man lang sila nakarinig ng kalabog doon. At bigla-bigla na lang na naroroon na ito sa itaas ng bubong. Dito lang kayo ah. Ako na yung bahala sa labas. Wika pa raw noon ni Lolo at patakbo na raw itong lumabas ng kanilang bahay. Nung nasa labas na ng kanilang bahay si Lolo Jose, narinig pa raw ni Nana yung paulit-ulit itong pagsigaw. Magpakita ka! Bakit parang takot ka yata? Sigaw raw noon ni Lolo Jose habang winawasiwa sa ere yung kanyang hawak na buntot ng pagi. Subalit kahit anong sigaw daw nito sa labas ay hindi nagpapakita sa kanya yung aswang. Tanging mga mahihinang pagkaluskos lamang daw yung kanilang naririnig na pabalik-balik sa kanilang bubungan. Dahil na rin sa inis ni Lolo at dahil nga nagalit na rin si Lolo sa aswang na yon, nagpasa na raw itong sabuyan ng dinikdik na bawang yung kanilang bubungan. Inubos raw po niyang isaboy yung isang garapon. Ang kanyang dinala noong lumabas ito. Walang ano-ano, nakarinig na lamang daw sila ng malakas na paghiyaw. Marahil dahil natamaan ng dinikdik na bawang yung aswang na hindi pa rin nga nakikita ni Lolo. Pero napahiyaw na lamang daw ito. Ilang sandali pa yung nakalipas. May kung anong nilalang yung tumalon sa likod ng bahay nila. At dali-daling nagtungo roon si Lolo upang tignan kung sino o ano yung nilalang na iyon. Ngunit wala na po itong naabutan. Maswerte ka. Nakatakas ka pa ng gabing ito. Kapag bumalik ka pa, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaligtas pa. Wika raw noon ni Lolo sa kanyang sarili. Nagpasya na lamang siyang pumasok ng kanilang bahay. At nang makapasok na nga po ito, tinignan niya kung bumubula pa rin ba yung langis na nasa bote. Nakita naman niyang hindi na ito bumubula. Kaya tama nga siya ng hinala. Naaswang yung kanilang narinig na tumalon sa may likod ng kanilang bahay. Malamang ay para tumakas. Nagbantay pa ng gabing yon si Lolo. Ngunit hindi na rin naman daw bumalik pa yung aswang na yon. Kinaumagahan nga po noon, inutusan ulit ni Lola Julieta, yung nanay ko, na bumili ng bawang sa bayan. Sumunod naman daw yung nanay ko noon. At nang makabili na siya, dinamihan daw niya yung kanyang dinikdik na bawang na kakailanganin nga ni Lolo ng araw na iyon. Nang matapos daw siya sa kanyang ginagawa, pinagsabihan siya ng kanyang ina na dalhin yon sa kanyang ama.
na noon ay hindi pa nakapasok sa trabaho dahil sa mga bagay na kanyang aasikasuhin sa kanilang bahay. Tay, heto na po pala yung kailangan yung bawang. Wika pa raw ni nanay sa kanyang ama at inabot yung garapon. Kinuha naman daw yun ni Lolose at pinagsabihan daw niya yung nanay ko na tulungan siyang ikalat yon sa buong paligid ng kanilang bahay. Lalo na sa kanilang pintuan at bintana. Umakyat naman daw noon si Lolo sa kanilang bubungan upang ikalat yung mga dinikdik na bawang. Tignan pa natin kung hindi siya masaktan kapag lumapag siya rito. Wika pa raw noon ni Lolo na narinig naman nga ni nanay. Kinagabihan nga po noon, nagmatsyag daw sila sa paligid. Subalit, wala namang aswang dahil hindi rin bumubula yung langis na kanilang hawak. Kaya nagpasya na lamang daw silang matulog. Pero, mga bandang 12:00 ng hating gabi, nagising daw si Lolo. Dahil sa ingay na animoy merong pusang naglalaban. Pinakinggan daw niya iyon at napagtanto niyang mula yon sa kanilang bubungan. Hinanap niya yung bote ng langis at nakita nga niyang bumubula yon. Bumalik pa talaga yung walangya. Galit daw na sabi ni Lolo noon sa kanyang sarili. Kinuha niya ang buntot ng pagi at walang pagdadalawang isip na nilagyan daw niya yon ng langis at pinahiran din ng mga dinikdik na bawang. Tignan natin ngayon kung hindi ka pa tumanda kapag nasugatan ka nito. Wika raw ni Lolo Jose. Sabay ginising raw nito si Lola Julieta. Nagising na rin po noon yung nanay ko at dali-daling nagtungo sa silid ng kanyang mga magulang. Nakasalubong naman niya ang kanyang ama na noon ay galit na galit habang merong hawak-hawak na buntot ng pagi. Lumabas raw ito sa kanilang bahay at walang pagdadalawang isip na umakyat sa kanilang bubungan. Sa wakas ay nakita rin kitang aswang ka. Sigaw pa raw noon ni Lolo na narinig nga ni nanay nung nandoon na raw ito sa itaas ng kanilang bubungan. Sa pagkakataong yon, naririnig daw nila na winawasiwas ni Lolo yung buntot ng pagi na tumatama daw sa yero ng atip ng kanilang bahay. Ilang beses daw po yon, ngunit walang natatama ang aswang, si Lolo. Subalit makalipas lamang yung ilang sandali, nakarinig daw sila ng malakas na paghiyaw. Natamaan yung aswang. Bulalas pa raw noon ni nanay. Nakarinig din daw sila ng pagkalabog ng kanilang bubungan. Marahil ay dahil tumilapon yung aswang na yon dahil nga sa ginawa ni Lolo. Magkakasunod na paghataw ng buntot ng pagi yung kanilang narinig. At maging yung paghiyaw ng animoy dumadaing na dahil sa sakit na nararamdaman nito. Inakala nilang matatapos na noon yung aswang na yon. Ngunit nagkamali sila. Dahil bigla raw nitong sinugod si Lolo. Dahilan para mawalan sila ng balanse at mahulog mula sa bubungan ng kanilang bahay. Hindi raw kaagad nakagalaw noon si Lolo dahil sa malakas na pagbagsak nito sa lupa. Mabuti na lang at bumagsak raw ito sa parting medyo merong makakapal na mga damuhan. Kaya naman hindi raw ito gaanong nasaktan. Nang makatayo na nga si Lolo, napailing na lang daw ito dahil hindi na niya nakita pa yung aswang na iyon. Hindi rin niya alam kung saan ito nagpunta, kaya minabuti niyang pumasok na lang rin sa kanilang bahay. Hindi na siguro babalik yon. Marami na yung tama ng nilalang na iyon dahil din sa paulit-ulit kong paghataw ng buntot ng pagi at ilang beses ko itong tinamaan. Wika pa raw noon ni Lolo kila nanay. Kaya nabawasan na rin yung takot at pagkabahala ng mga ito. Nakatulog naman daw sila ng mahimbing ng gabing yon dahil medyo nakampante na rin sila na hindi na babalik yung aswang na yon. Tama rin naman noon si Lolo
Dahil simula nga ng gabing yon, hindi na raw bumalik yung nilalang. Marahil ay natakot na rin daw ito na tuluyang mamatay kung sakali mang babalik pa ito. Dahil marami rin talagang pangontra sina lolo. Dahil naghanda rin sila sa pagbubuntis noon ng lola ko. Dito ko na rin po ito tatapusin at maraming salamat po.